Nasaan ka? Mainit na ako. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kakausapin ko ang isang mataas na opisyal. May ginagawa pa ako. Huwag ka nang tumawag. Rosita, bagong uwi lang kayo. Si Bunso may sakit pa. Mahirap ang biyahe nyo. Huwag kang mag-alala. Para kay Bunso, pinaghanda ko ang pinakamahusay na doktor para sa kumpletong pagsusuri. Pasensya na, Kuya Manuel. Huwag kang mapasalamat. Obligasyon ko ito. Halika, Bunso. Inom ka ng tubig. Manuel, masakit na ako. Angela? Inay, anong nangyari? Angela, hindi ako makahinga. Mama, huwag ka madulo. Saan ka na, Mama? Nandito ako. Mama. Humingi. Ang tinatawagan ay patay na makipag-ugnayan ulit. Sagutin mo, Mama. Boss Santos, parang nakulong si tita sa loob. Mainit na mainit. Wala bang mangyayari sa kanya? Sabi ni Papa, dadala si Mama sa check. Bakit niya ikulong si Mama? Sagutin mo, Papa. Kain ka ng mansanas, Bunso. Salamat, Lolo. Good boy. Inga sa hawa. Rosita, mag-isa ka sa ibang bansa. Mahalaga ang alagaan ang anak. Anong gusto mo? Bibilhin ko? Kuya Manuel, wala akong hiling. Ang mahalaga kasama kita. Minsan nag-e-envy ako kay Ate Maria. May asawa kang mabait at maalaga. Kung sana kami ay pamilya, sigurado magiging masaya ang buhay. Rosita, totoo lang, kami ay hiwalay na. Kung sana siya, katulad mo, mas maganda sana. Sagutin mo na, Papa. Boss Santos, huwag magpanik. Ang unang gawin, hanapin si tita. Sa oras na ito, tapos na si Mama sa check-up, Jomar. Tulungan mo ako. Tingnan mo sa bahay namin. Opo. Mama, hintayin mo ako. Manuel, Angela, tulong. Miss Angela, bakit mo naman ito? Nasaan si tatay? Saan siya pumunta? Miss Angela, maupo po muna kayo. Magkwento po kayo. Nasa meeting po si Boss Santos. Pwede po ba maghintay muna kayo? Alice! Nasaan siya? Sabi mo nasa meeting si tatay. Nasaan siya? Nasa labas po si Boss Santos. Nag-uusap po siya ng negosyo. Baka mahina ang signal. Hindi ko rin siya makontak. May kailangan po ba kayo? Pwede niyo pong sabihin sa akin. Kapag nakontak ko na siya, ipapatawag ko po siya sa inyo. Alam mo ba si Mama? Siya ngayon ay... Jumar, nahanap po na si Mama? Boss Angela, walang tao sa bahay. Ngunit sabi naman ng tita, kaninang tanghali, sinundo na ni Lolo si Lola. Kaninang tanghali pa sinundo ni tatay? Meaning, si Mama ay nakalock sa loob ng sasakyan buong hapon? Boss Angela, huwag po kayo magpanik. Nag-announce na po kami sa plaza, palengke at supermarket. Sana'y mahanap si Lola. Isasend ko sa iyo ang plaka ni tatay. Kahit anong paraan, hanapin mo ang sasakyan niya. Sagutin mo na! Tatay, sagutin mo na! Tatay, sagutin mo na! Hello, Angela. Tatay, sagutin mo na! Saan ka ngayon? Si Tita Rosita at Bunso bagong uwi lang. Lumabas lang ako para salubungin sila.
Kailangan bang tawagan ako ng maraming beses? Ama, wala akong pakialam sino ang kasama mo. Gusto ko lang malaman nasaan si Ina. Natatakot ako mag-isip ka na kung ano. Okay na, huwag na magtampo. Uuwi na ako. Hello? Hello? Ama! Manuel! Kuya Manuel, may nangyari ba kay Angela? May problema ba siya? Walang problema. Simula na maghiwalay kami ng nanay niya, wala akong ginawa na tama sa paningin niya. Ngayon, malamang alam niya na lumabas ako para makita ka. Ilang minuto lang ang dami ng tawag. Sabi ng sekretarya, nasa opisina na siya. Hanggang kailan ba siya? Kuya Manuel, kasalanan ko. Hindi dapat kita pinasamahan. Siguro si Ate Maria may sinabi kay Angela at nagkamali siya. Umuwi ka na at ipaliwanag kay Angela. Ipaliwanag ano? Wala akong itinatago. Wala naman kaming ginawa. May maling pagkakaintindi ba? Kuya Manuel, sana may asawa na katulad mo. Susunod at maging mabait at aalagaan ka. Si Maria, kung may kalahati ng pag-aalaga mo, hindi kami maghihiwalay. Hanggang kailan ba? Kuya Manuel, sagutin mo na lang. Si Bunso, walang lolo at tatay. Umalis din ang nanay niya. Mahina pa ang katawan, kaya ikaw ang turing niyang lolo. Kaya medyo clingy siya. Umuwi ka na lang kung gusto mo. Wala kang alalahanin sa amin. Wala kang pakialam. Personal ko to. Ako na bahala. Tsaka pa, bagong uwi lang kayo ni Bunso. Hindi nyo kilala lugar. Kung hindi ko kayo samahan at may mangyari sa inyo, hihingi ako ng tawad habang buhay. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Manuel, saan ba talaga si Mama ngayon? Walang utang na loob. Kailangan ko pa bang i-report sa'yo? Ako ang tatay mo. Wala kang karapatan. Di ba magaling ka? Nahanap mo pa opisina. Magaling ka nga. Hanapin mo ako dito. Magandang araw. Ang tawag ninyo ay hindi sumasagot. Mangyaring tawagan ulit. Manuel, kung may mangyari kay Mama, hindi kita titigilan. Wala ka nang magagawa. Kuya Manuel, relax lang. Rosita, relax lang. Ipapasyal ko kayo ni Bunso ngayon. Gusto kong maging mabuting lolo. Bunso, sabihin kay Lolo, ano gusto mong kainin? Yolo, gusto ko ng milk tea. Okay, Lolo. Bilhan kita ngayon. Andito na! Andito na ang malamig na milk tea! Bunso. Bunso, ang milk tea mo, dinala na ni Lolo. Halika. Kuya Manuel, sobrang bait mo. Jealous na ako kay Ate Maria. May asawang katulad mo. Kung sana, ikaw ang asawa ko. Siguradong walang kondisyon na hindi tulad ni Ate Maria. Kahit anong gawin mo, iniisip ka pa, walang kalayaan. Oo nga. Sana ikaw ang asawa ko. Si Maria, kung kalahati lang ng bait mo, hindi kami maghihiwalay. Grabe, ang initinit na yun. Bakit ang dami mong pawis? Hina. 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 Saan kaya pumunta si Ina? Ngayon ang kaarawan ni Ina. Bakit ko nakalimutan? Kain na. Angela, busy ka sa trabaho. Hindi kumakain ng maayos. Kain ka pa. Sige na, Ina. Sige na. Busog na ako. Alis na ako. Angela, sunod, imbitahan mo si tatay.
Magkakasama tayo. Kumain tayo ng masarap. Bakit pa siya tatawagin? Imbitahan mo na. Tatay mo pa rin siya. Sige na, ako na mag-aayos. Hina, patawad. Pupuntahan kita. Manuel, Angela, hindi ako makahinga. Angela, nasaan ka? Tulong. Angela, uhaw ako. Hina, nandito na ako. Hina, gumising ka. Hina, ililigtas kita. Hina! 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 Ano to? Oy! Ano yung ginagawa mo? Binabasag mo sa sasakyan? Nagnanakaw ka? Hindi ako. Nakita ko may matanda sa loob. Hala ko si Ina. Ah, ikaw. Palibasa hindi ka nagnanakaw. Kidnapper ka pala. Walang hiya ka. Pinapatulan mo ka matanda. Halika rito. Tingnan nyo ang kidnapper na ito. Hindi ako. Nakita ko lang matanda nakalok sa loob. Gusto ko lang iligtas siya. Paano ko malalaman kung anong balak mo? Umalis ka na! Umalis ka o tatawag ako ng pulis. Anong balak ko? Alam mo ba ang temperatura ng araw na to? Pinaiwan nyo lang ang matanda sa loob? Kung may mangyari sa kanya. Agakin! Ano ka ba? Alam mo ba ang temperatura ng araw na to? Alam mo ba pag nakalock ang temperatura sa loob ng sasakyan? Ganyan ba kayo na anak? Wala kang utang! Oo. May aircon naman sa sasakyan. At lumabas lang kami, bumili lang ng ilang minuto lang. Tsaka kahit may mangyari kay Ina, ano naman sa'yo? Kung mamatay ang sasakyan. Ang matanda magkaroon ng heat stroke? Alam niyo ba ang mangyayari? Mamatay siya! Pinaiwan niyo lang ang matanda sa loob. Patay ang sasakyan? Malaki na siya, hindi niya alam buksan? Uy, asawa, balita. Huwag na kausapin. Walang kwenta kausapin. Umalis ka! Umalis na! Ina! Saan ka ba talaga, Ina? Nahanap na si Boss Santos. Nahanap na si Boss Santos? Nahanap na si Mama? Nasaan siya? Hindi si Tita ang nahanap ni Boss Santos. Ano? Bilisan mo. Sa CCTV malapit sa ospital, nakapture si tatay si Manuel Santos. Akala ko makita ang kanyang bakas, pero hindi ko nakala. Walang problema. I-send mo muna sa akin ang video. Halika, Bunso. Halika kay... Ang aking apo. Anong gusto mo ngayon, Bunso? Bibili ako para sa'yo. Rosita Cruz. Bunso, dadaling ka muna ni Lolo sa ospital para magpa-check up. After that, we'll buy Ultraman at the mall. Then we'll go to the playground, okay? Palambutin mo lang siya. Gusto ko talaga ang aming apo na si Bunso. Anong masama kung palambutin ko siya? Bunso, gusto mong kainin? Sabi kay Lolo. Bibili tayo. Kasama si Lolo. Masaya si Bunso kahit ano kainin. Mabait! Matagal na hindi ko nakita si Bonso na ganito Ngunit, si Ate Maria mag-isa sa sasakyan. Walang problema ba talaga? Ako, ang lolo ni Bunso ngayon. Huwag na nating banggitin ng iba. Ang galing ng walang kinalaman.
Ang Lolos Boy, ang galing ng masayang pamilya. Manuel Santos, sama ng loob mo. Ang asawa sa loob ng sasakyan para maging lolo sa iba. Jomar, nahanap mo na ba si Mama? Boss Santos, humingi ako sa kaibigan sa opisina na itrace ang plaka ng sasakyan ni tatay. Papadala ko muna ang lokasyon. Pupunta ako. Opo, pupunta ako ngayon. Salamat, Ma. Pupuntahan kita. Angela, binili ito ni Mama sa bundok para sa iyo. Para maging malusog ka at maging maayos ang lahat. Isusuot ni Mama. Salamat, Ma. Maganda. Anong regalo ang gusto mo? Hay, sa edad ni Mama, wala nang kaarawan. Wala akong hiling. Gusto ni Mama, masaya ka. Ikaw ang kasama, yun na ang pinakamagandang regalo. Ang bait mo, Ma. Maghintay ka lang. Kapag nahanap kita, dadalhin kita sa lungsod ng Maynila. Hindi ko ito babaliin. Angela? Angela? Tulungan mo si Mama. Ma! Boss Santos, yun ba ang sasakyan? Angela? Angela? Si Angela? Angela? Boss Santos, ang GPS ng sasakyan nasa lugar na ito. Maghanap na lang tayo ng hiwalay. Angela! Nandito si Nanay. Angela! Angela! Boss Santos, nahanap na! Ina! Ang likod ng sasakyan. Opo. Bakit ganito? Alam kong sasakyan ni tatay ito. Ina, saan ka ba talaga? Angela! Nandito ako! Angela! Angela! Yun ang boses ni Ina. Angela! Nandito ako. Ina! Angela! Ina! Boss Santos, hindi ko naririnig ang boses ni tita. Naisip mo na... Hindi ako dapat magbalik. Narinig ko pa ang boses niya. Kailangan kong kalmahin ang sarili para mas mabilis kong mahanap si Ina. Shomar, salamat. Ako lang kasi nagpanic. Boss Santos, huwag mag-alala. Nag-report na ako sa pulis. Ang mga pulis, tulong din sa paghahanap. Tsaka ang parking lot na ito, maraming tao. Baka nahuli na si tita ng mga pulis. Ang kasalanan ko. Bakit ko ipinagkatiwala si Ina kay Manuel? Ako lagi ang kasama ni Ina sa check-up niya. Hayop si Manuel! Ang kasalanan ko. Palaging abala sa trabaho. Ang araw na ito pala ang kaarawan ni Ina. Boss Santos, nagsusumikap ko sa trabaho para kay tita. Makapamuhay na mas maganda. Tsaka marami tayong naghahanap. Sigurado mahahanap natin si... Tama. Bigay mo ang phone. Tatawagan ko si tatay. Kailangan ba talaga patayin niya si Ina? Bunso, masaya ka ba ngayon? Magaling ka na sa loob ng ilang araw.
Jomar, may problema? May kailangan ka ba? Manuel! Nasaan si Ina ngayon? Ang kunik mo, Angela. Pinlock na kita. Ang kapal ng mukha mo. Bakit ako nagkaanak na isang walang... Manuel! Nasaan ka ba talaga ngayon? Kailan pa ang anak ka magdidik ka sa akin? Saan man ako pumunta, kailangan ko pa bang i-report sa'yo? Anong gusto mong gawin? Ang kalusugan ni Mama ay hindi maganda. Delikado siya ngayon, alam mo ba? Walang kwenta! Nasa tabi ko si Mama. Okay siya. Kung anong sitwasyon niya, paano ko hindi malalaman? Alam mo, huwag mong gamitin si Mama. Kung ganyan ka pa, pag uwi ko, tutuluyan kita. Ang aking ari-arian, wala kang makukuha, kahit piso. Sino ba ang may pakialam sa ari-arian mo? Ikaw! Kuya Manuel, huwag kang magalit. Malaking bagay ito. Paano mo sasabihin ng basta? Sa tingin ko, sobra lang si Angela. Kaya gusto niya... Humingi ka ng paumanhin kay tatay. Paumanhin? Ang paghihiwalay namin ay hindi ba pangarap mo? Para kayo ay walang problema at magkabalikan? Angela, paano mo ako mali-maling intindihin? Respeto mo si mama mo. Angela, huwag kang sumobra! Ano ba ang ginawa ni Tita Rosita para magalit ka sa kanya? Alam mo, sino man ang kasama ko, wala kang pakialam. Okay, Manuel. Sino ang kasama mo ngayon? Wala akong pakialam. Sabihin mo sa akin, nasaan si Mama? Saan siya ikinulong? Mag-isa siya sa loob ng sasakyan. Alam mo ba? Ano? Sinasabi ko, si Mama ngayon nakalak sa loob ng sasakyan. Malapit ang mamatay sa init, hindi na... Pakiusap lang, pwede ba? Sabihin mo sa akin ang lokasyon ni Mama, pwede ba? Pupuntahan ko na lang. Baka may mangyari. Kuya Manuel, kahit si Angela gusto kang layuan sa akin, hindi dapat sumpain ang sariling ina. Sino ang ganyang kasama? Sinasabi mong nagsisinungaling siya? Eh di ano pa? Si Ate Maria, kanina pa ayos lang. Bakit biglang malapit nang mamatay? Sa tingin ko, sigurado ang mag-ina. Ayaw kang lapitan ako. Kaya nila ginawa ang ganyang kalokohang ideya. Angela, huwag kang sumobra. Alam ko ang gusto mo. Gusto mo akong pauwiin para lang makasama si Mama? Kailangan mo bang sumpain si Mama? Siya ang nanay ko! Paano ko sasantiguhin ang nanay ko? Manuel Santos, mas mabuti ngayon sabihin mo nasaan si nanay. Kung hindi, hindi kita titigilan. Matuloy ka pang nagsisinungaling. Angela, ikaw ay hindi makatuwiran. Kuya Manuel, huwag kang magalit. Pabuting sabihin mo na kay Angela ang ating lokasyon. Parang kanilang kasinungalingan ay maging malinaw. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin. Manuel Santos, wala akong pakialam sino ang kasama mo. Sabihin mo nasaan si nanay. Kung hindi, kahit buong lungsod hanapin kita. Angela, tapos na ba? Ang nanay mo nasa loob ng sasakyan. Siya ay ligtas. Para kang walang magawa. Sinabi ko na ayoko na sa'yo. Kay pareho kayo ng nanay mo. Palaging kontroladora. Wala na ba akong karapatan makipagkita sa mga kaibigan? Kuya Manuel, huwag mo siyang sisihin. Si Angela ay sobrang nag-aalala kay Ate Maria, kaya siya naging ganun. Sabihin mo na sa kanya ang ating Hindi, mag-aalala siya. Okay, Angela. Gusto. Nasaan si nanay? Sige, sasabihin ko na. Siya ay nasa kalye ng Ilaya at kalye ng Bantay Bayan. Nanay, hintayin mo ako. Pupuntahan kita. Boss Santos, palitan natin ng flat shoes. Halika. Antayin mo ako, Ma. Pupuntahan kita. Ma, antayin mo ako. Antayin mo ako. Malapit lang ang lugar na yan. Malapit na tayo makarating. Ako ang may kasalanan. Busy ako lagi. Mag-isa lang si Mama sa bundok para manalangin. Mama, kapag namimiss ko siya, tingnan ko lang itong pulseras. Parang nakikita ko na siya. Kung may mangyari kay Mama at mapahamak siya, kung mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Ang lugar na yan, malapit na tayo. Walang mangyayari kay Tita. Boss Santos, narito na tayo. Ano ang nangyayari?
Ano to? Ganito. Boss Santos, tingnan nyo. Dito lang talaga. Kuya Manuel, bakit mo binigyan si Angela ng maling address? Kung malaman niya, sisisiin ka niya bilang ama niya. Ako ang may kasalanan. Siya ang masigla, masyadong malikot. Umalis na siya. Nahanap niya ako para lang samahan ng nanay niya sa kaarawan. Actually, Kuya Manuel, pwede ka naman walang alalahanin sa amin. Sanay na si Bunso walang lolo at mga magulang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo iiwan. Pinangako ko sa'yo na sasamahan kayo. Uyin, gusto kong ipakita sa bata na ako ang pinakamahusay na lolo. Ang galing ni Lolo. Mahal na mahal ko si Lolo. Ang bait ni Bonso. Lolo, mahal din si Bonso. Ngunit baka mamaya si Ate Maria at Angela, hanapin ka ulit. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan na mahanap nila tayo. Papatayin ko ang telepono. Wala na siyang magagawa. Kuya Manuel, ang bait mo. Hindi pwede. Oh, nasaan ang nanay ko? Boss Santos, huwag kayong magpanik. Meron pa ibang paraan. Manuel, bakit mo ako niloko? Ay, saan ka ba talaga? Kuya Manuel, ikaw ang pinakamabait. Ganun ba? Ang anak ko hindi na makakagambala sa atin. Saka pa, ang nanay niya ay ligtas sa loob ng sasakyan. Di ba alam ko yan? Malaking tao na siya. Kung may mangyari sa kanya, di ba tatawag siya sa akin? Kuya Manuel, huwag mo silang sisihin si Ate Maria at si Angela. Hindi ba ngayon ang kaarawan ni Ate Maria? Gusto lang ni Angela na bumalik ka para samahan si Ate Maria. Kaya ginamit niya ang pangalan ni Ate Maria para mas bigyan mo ng pansin si Ate Maria. Bunso, lumaki ka na. Mag-ingat ka. Huwag kang maghanap ng babaeng ganyan. Gusto ko maging parang si Lolo at mag-asawa ng parang si Lola. Tama yan. Manuel, tulong. Masakit ang puso ko. Manuel. Kuya Manuel, anong nangyari? Bakit masakit ang puso ko? Nangyari ba talaga si Maria? Mahal, masakit ang puso ko. Mamatay na ako. Anak, hindi na ako makain. Hindi ko na kaya. Bakit masakit ang puso ko? Pa rin akong nag-aalala kay Maria. Pupuntahan ko na lang siya. Ah! Rosita, bakit ka? Napakakalbo. Kuya Manuel, ako ang may kasalanan. Ako ang nagkamali. Wala akong problema. Wala kang alalahanin. Bilisan mo at puntahan si Ate Maria. Matagal na si Maria sa loob ng sasakyan. Parang may mali, pupuntahan ko na siya. Kung hindi, sisigawan ako ni Angela. Dahil, alagaan mo ang sarili mo. Ah! Masakit ang daliri ko. Rosita! Masakit din puso ko. Marahil dahil ang daliri ay kolektado. Manuel, puntahan mo na si Ate Maria. Kaya ako na to. Bumuka ka. Sabi mo, ikaw at si Bunso kung wala ako. Paano kayo mabubuhay? Masakit! Tihis lang, mawawala din. Kailangan nating disinfektahin.
Kuya Manuel, kung nag-aalala ka kay Ate Maria, baba ka na at tingnan mo siya. Wala namang problema sa sugat ko. Baba na ako. Lolo, iiwan mo na po ba ako? Lolo, hindi ka iiwan. Huwag kang mag-alala. Ngayon, Lolo at Lola hindi pupunta kahit saan. Tayo tatlo, magsaya at magkasama-sama, okay ba? Pinakamabait si Lolo. Mahal na mahal ko si Lolo. Okay, Lolo. Nandito lang. Si Bunso ay bata pa. Wala na siyang magulang. Kung iiwan ko pa siya, hindi na ako tao. Maintindihan mo ako, di ba? Yehey! Pinakamabuti si Lolo. Mahal na mahal ko si Lolo. Lolo ay magsasama sa'yo ngayon. Kuya Manuel, wag ka masyadong mag-alala kay Ate Maria. Nasa loob lang siya ng sasakyan. May aircon at tubig doon. Walang mangyayari sa kanya. Si Angela palagi napapalaki ng bagay. Kaya si Kuya Manuel nag-aalala na... Ang dalawa ay parehong selosa. Si Angela ay katulad ng ina. Lalong nagiging makulit. Gusto ko lang makasama ka. Pero silang sumira. Huwag kang mag-alala. Hindi ako alis. Kuya Manuel, huwag kang magalit. Ate Maria at Angela ay sobrang kontroladora. Kaya kahit sandali ka lang umalis, gusto nila kang balikan at itali ulit. Tama ka. Hindi ako alis na yun. Susundin. Bunso Lolo ay magsasama sa'yo ngayon. Okay ba? Okay. Hindi ako susuko. Naghihintay si Ina. Marami na tayong pinuntahan. Wala pa ring Ina. Oo nga! Palakihin mo siya. Ako kasi ay mahal na mahal si Bunso. Ano masama kung palakihin ko siya? Bunso, gusto mo kainin? Sabihin mo kay Lolo, ako na ang bibili. Kasama si Lolo. Masaya ako kahit ano ang kainin. Good boy. Alam ko na kung nasaan si Ina. Si Rosita ang unang minahal ni tatay. Kung magkasama sila, wala si nanay sa sasakyan ni tatay. Siya ay nasa sasakyan ni Rosita. Jomar, agad mong hanapin ang eksaktong lokasyon ng sasakyan. Tayo maghiwalay ng landas. Pupunta ako ulit sa matandang kaibigan ni tatay. Sana makakuha ako ng impormasyon. Opo. Ma'am, Tito Ramon, ma'am, hindi kayo pwede pumasok. Angela, bakit ka na pa rito? May kailangan ka? An si tatay? Tito Ramon, hindi ko makontak si tatay. Pakiusap, tulungan mo ako makontak si tatay. Angela, huwag kang magpanik. Magkwento ka lang ng dahan-dahan. Sa ngayon, hindi ko makontak si tatay. Dinala ni tatay si nanay. Si nanay ngayon nag-iisa sa sasakyan. Delikado. Tulungan mo ako makontak siya. Angela, ikaw ang may mali. Ang iyong tatay at nanay ay mag-asawa na ng maraming taon. Paano naman magagawa ni tatay dalhin ang kanyang asawa sa mapanganib na lugar? Pinaiwan ni tatay si nanay sa sasakyan. Tingnan mo sa labas, mainit na araw. Malapit nang mahimatay sa init. Pakiusap. Tulungan mo ako makontak si tatay. Paano nangyari to? Walang responsibilidad ang tatay mo. Opo, kontak ko na siya. Ang tatay mo talaga. Angela, makukuha mo ang iba. Sa akin, wala kang mapapala. Nagsisinungaling ka sa akin? Wala na lang. Tito Ramon, anong ibig mo sabihin? Ang mga kasinungalingan mo ay puno ng butas. Hindi ako nagsisinungaling. Totoong nangyari lahat ng sinabi ko. Ngayon, dapat dadalhin ni tatay si nanay sa check-up. Ngunit ngayon, iniwan niya si nanay sa loob ng sasakyan. Si nanay mag-isa sa loob ng sasakyan, delikado. May aircon naman sa loob. Saka pa, dadalhin ni tatay si nanay. Paano niya iiwan si nanay sa loob ng sasakyan? Dahil si Manuel kasama ngayon ang kaklase niya na si Rosita. Walang pakialam kay nanay. Si Manuel na yun nakablock na ako. Hindi ko siya makontakt. Panoorin niyo!
Tulungan mo ako makontak si tatay, please. Kung hindi man, tulungan mo ako makontak si Rosita. Ang kailangan ko lang ngayon ay malaman kung nasaan si nanay. Angela, mali ka dito. Si tatay at si Rosita, nung nag-aaral pa, ay may relasyon dati. Ngunit ngayon, may pamilya na silang dalawa. Ikaw ay bata pa. Pinag-aawayan mo pa ito. Angkop pa ito? Wala akong pakialam sa nangyari sa kanilang dalawa. Gusto ko lang malaman, nasaan si nanay? Hindi gusto ni nanay na magkasama sina tatay at Rosita. Ngunit araw-araw naman, ano ang mangyayari? Kahit na si tatay, talagang ikinulong si nanay sa sasakyan. Hindi naman siya bata. Kung may problema, maghihingi siya ng tulong. Uni. Okay. Dahil lang dito, nag-away pa dito sa opisina ko. Umuwi ka na. Hayaan mo sina nanay at tatay. Okay. Umuwi ka na. Si nanay ay nasa panganib. Pakitulungan ako. Sa tingin mo, ikaw ang nag-alaga sa akin nung bata pa ako. Tulungan mo akong makontak si tatay. Pwede ba? Pakitulungan ako. Okay. Tutulungan kita. Halika, bumangon ka. Okay. Tutulungan kita. Ako, Angela, laging nandito sa opisina ko. Hindi naman pwede yan. Gawin natin to. Umuwi ka muna. Ako na ang kausap ng tatay mo at si Rosita. Kung makontak ko sila, agad kang ipapaalam. Pwede ba? Tito Ramon, sa pagkakaibigan ninyo ng aking magulang, kailangan niyo akong tulungan. Tama po, di ba? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Umuwi ka na. Promise mo, ha? Promise. Ipaalam ko. Promise. Okay. Umuwi ka na. Wala talagang utak. Parang nanay niya, walang utak. Sino bang magkakaroon ng asawa at anak na ganyan? Paano mabubuhay? Anong... Boss Mendoza, sino po yung babae? Sino pa ba? Anak ng matandang kaibigan ko. Ang tatay niya? Sa kanyang ex. Nakita lang. Ang mag-ina na to. Sumusunod sa kanila. Parang baliw. Mas baliw pa siya sa nanay niya. Ngunit kanina niyo po sinabi na tutulungan niya siya? Sino ang maghahanap? Kayong maghanap. Tsaka ngayon, hindi pwede abalahin si Boss Santos. Tama po kayo. Ngunit yung babae nag-aalburuto dito, walang hiya talaga. Totoo, kaya pala si Boss Santos, sa tagal ng kasal, gumagawa ng paraan para makatakas sa asawa. Sa itsura ng anak niya, naisip ko na ang buhay niya sa bahay. Ramon Mendoza, anong sinasabi mo? Ramon, ano ang sinasabi mo? Since you've heard it, I won't pretend. Angela, to tell you the truth, with your mom's condition, your dad will divorce her eventually. Anong problema sa nanay ko? Mas mabuti pa si nanay kaysa sa tatay kong walang utang na loob. Angela, ano man ang sabihin ko, hindi mo din maririnig o maiintindihan. Umuwi ka ngayon at tingnan ang nanay mo. Parang isang botelya ng gamot. Hindi alam kung hanggang kailan siya mabubuhay. Araw-araw. At sobrang Sino ang makakatagal? Si Rosita? Hindi ganyan. Maganda ang katawan, maganda ang mukha. At nag-aral sa ibang bansa. Kung ikukumpara, parang palaka sa swan. Iiwan ang nanay mo at pipili kay Rosita. May kabitatay ko. May karapatan pa siya. Kung gusto niya si Rosita na yan, dapat siya'y si Rosita. Dapat hiwalayan niya si nanay. Wala nang kailangan ng pag-aalaga niya. Umalis na siya. Magaling na asawa at lolo. Wala akong pakialam. Gusto ko lang ibalik niya si nanay. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kahawig na kahawig ng nanay mo. Si Boss Santos may asawang ganyan. Paano niya kinakaya? Wala. Kundi magkabit. Tama nga. Magkakaibigan ng magkakatulad. Ang kaibigan ng tatay ko, hindi rin mabuti. Ano to? Baliw ka? Huwag dito magwala. Uulitin mo pa? Tatawagin ko ang security. Tawagan mo na si Manuel Santos. Walang makita si nanay.
Gusto ko lang malaman kung nasaan siya. Ikaw na baliw! Hindi kita tutulungan! Oh, tama. Ako ay si Manuel Santos ang nanay ko. Si nanay ay nasakyan at nakulong na matagal. Hindi ko kayo titigilan. Kayo ay mga kasabwat. Nanay, huwag kang magkasakit. Oh, Santos, naano-tano ko siya na babae. Saan siya ngayon? Sabi ng kaibigan niya, pagdating niya Rosita at ang apo niya sa bansa, sumakit ang katawan ng apo, kaya dinala siya sa ospital. Nakontak ko na ang staff ng ospital at hinili ko sa kanila na hanapin siya sa parking area. Pag madali na tayo pumunta. Okay, antayin mo ako. Darating na ako. Nanay, malapit na ako. Matiis ka lang, hintayin mo ako. Bibilhan kita ng malaking cake para sa iyong kaarawan. Halika, bunso. Ang cake na ito ay ginawa gamit ang imported na Belgian chocolate sauce at pinaghandaan ng French patissier. Pagkain mo nito, mabilis kang gagaling. Salamat, Lolo. Pwede ka bang maging lolo ko araw-araw? Gusto ko kayo ni Lola magkasama forever. Bunso, huwag kang sakim. Kuya Manuel, okay na po sa akin na nakasama ka namin ngayong araw. Itatago ko itong alaala. Hindi ako hihingi ng hindi sa akin. Halika, bunso. Kapag gusto mo na si Lolo, tawagan mo lang ako. Pupuntahan ko kayo ni Lola. Asawa, Angela, hindi ko na kayang tiisin. Sana magkakasama tayo ngayong gabi para kumain ng hapunan. Magdadasal na maging pamilya pa rin tayo sa susunod na buhay natin. Inay, huwag kang magkasakit. Nahanap na! Nahanap na! Alice? Inay! Inay, gumising ka. Inay, nandito na ako. Tawagin mo ang doktor. Inay! Inay, huwag kang magkasakit, ha? Ina! Ina! Ah! Tawa ni Kuya Manuel. Haring Ramo. Ano yan? Kuya Manuel, naghahanap ba batak mo? Taguno pa ang opisina ko. Grabe ang gulo niya. Naambara to rin ang trabaho ko. Kuya Manuel, kailangan mo turuan ng leksyon ng anak mo. Ang malakas ng loob yung sumuway. Ano? Nagpunta sa opisina mo? Okay, huwag kang mag-alala. Turuan ko ng leksyon ang anak ko. Kuya Manuel, ano yan? Si Angela ay talagang baliw. Walang respeto. Nag-away pa sa opisina ni Ramon. Bakit ko naging ang anak na ito? Kuya Manuel, huwag kang Gusto lang ni Ate Maria na makasama ka. Kaya siya naghahanap. Gusto kang bitbitin. Pabalik sa malamig na... Nabangga ang sasakyan ko. Ano? Tingnan mo. May alarma sa pintan na.
Hindi posible. Nasa parking ang sasakyan ko. Paano mababangga? Si Angela yan. Ang babaeng yan. Para makita ko, sinira pa ang sasakyan. Ganito talaga. Nanay, huwag kang matakot. Pupuntahan na kita. Boss Santos, huwag kang magpanik. Pupunta na tayo ngayon. Okay, tayo na! Angela! 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 Sumobra ka na! Para lang mahanap ako, pinagulo mo lahat. Pinagulo mo ang opisina ni Tito Ramon. Pinagbasag mo pa ang sasakyan ni Tita Rosita. Sa wakas, nakita. Masaya ka na, di ba? Masaya? Hindi ako masaya. Alam mo ba na si nanay ay nasa... Anong nangyari kay nanay? Alam mo ba na ang sasakyan ni Tita Rosita ay alaala ng kanyang asawa? Naiintindihan ko ang galit mo. Ikaw ang aking anak. Ano ang magagawa ko? Ngunit hindi ko akalain na walang konsensya ka. Pinagbasag mo pa ang alaala ng asawa ni Tita Rosita. Manuel Santos, walang konsensya ako? May konsensya ka ba? Si nanay ay nasa ospital ginagamot at sinasabihan mo akong walang konsensya. Nasaan ang konsensya mo? Nakain ng aso? Paano naman ang konsensya mo? Nakain ng aso? Angela, paano mo sinasabi sa tatay mo yan? Akala mo may relasyon kami ng tatay mo, hayaan na lang. Binasag mo ang sasakyan ko, di kita sinisisi. Ngunit paano mo sinasabi ang masasamang salita sa iyong ina? Sino ang magmumura sa sariling ina? Tama si Boss Santos. Si Tita Maria nasa na. Kung may konsensya pa kayo, sumama na lang sa amin at tingnan natin siya. Ang galing mo, Angela. Ang galing mong umarte. Walang palya. Pinapunta mo pa ang mga tao para manloko sa akin. Angela, alam ko ngayon ang kaarawan ng nanay mo. Gusto mong mapansin ni Kuya Manuel para samahan kayo. Ngunit hindi mo dapat abuso ang nanay. Nanay mo, nakaupo lang sa sasakyan. Anong mangyayari? O baka sinisisi mo si Kuya Manuel dahil di niya inalagaan ang nanay mo. Tama. May tubig at aircon sa loob. Pinapahintay ko na ang nanay mo. Anong problema? Saka pa, ako ang asawa ng nanay mo. Hayaan ko bang mapahamak siya? Akala mo itatago mo ang nanay mo? Maniniwala na ako sa kasinungalingan mo. Manuel Santos! Alam mo ba ngayong hapon ng temperatura? Pinabayaan mo lang ang nanay ko. Alam mo ba ang kalagayan ng nanay ko? Ganyan ba ang pagiging asawa? Pinahintay ko lang ang nanay mo sa loob ng sasakyan. Anong problema? Ang mga babae sa kalsada, walang katulad mo. At ang nanay mo na arte, alam mo ba na, ang nanay ko nasa loob ng sasakyan? may aircon naman. May pagkain at tubig ang nanay mo. Pinahintay ko lang siya. Ano ang mangyayari? Di ko talaga alam ang gusto mong gawin. Bakit hindi mo siya ipakulong sa sasakyan? Mapapantayan ba ng nanay mo si Tita Rosita? Mapapantayan ba ng nanay? Hindi ko ibig sabihin yun. Ang asawa at anak ni Tita Rosita wala na sa mundo. Bagong uwi lang siya. Gusto ko lang samahan siya. Ganyan ba? Ilabas mo si nanay. Kung ayaw, celebrate natin bukas. Okay na ba yan? Sana lang may pagkakataon ka. Ipagdiwang ang kaarawan ni nanay. Anong ibig mo sabihin? Angela, simula bata pa si Bunso, walang lolo at magulang. Kaya pinapayagan si Kuya Manuel. Si Kuya Manuel, asawa ni Ate Maria at laging tatay mo. Kahit galit ka, hindi dapat ganyan magsalita sa tatay. Sapat na, Angela. Huwag na magdrama. Ilabas mo si nanay. Magdiwang. Ano man gawin ni nanay, samahan ko siya. Okay na ba yan? Manuel Santos, ganyan ba mag-asawa at mag-ama? Ano pakialam mo dito? May karapatan ka bang magsalita? Ikaw, sapat na! Manuel Santos! Manatili ka na lang dito magpanggap na mabuting lolo at mabuting asawa ng iba. Hindi ka karapat dapat makita si nanay. Umalis na tayo! Boss Santos! Boss Santos! Angela, anong nangyari? Kuya Manuel, sumakit ang ulo ko. Manuel Santos! Anak mo yan! Kuya Manuel, sumakit ulo ko. Baka si Bunso ang napadala ng sakit. Manuel Santos! Kuya Manuel, hindi ako makatayo. Halika, papatingnan kita. Manuel Santos! Kung may konsensya ka, sumama ka sa akin. Bisitahin ang asawa at... Manuel Santos! Magsisisi ka!
Hayaan na siya. Tara, puntahan natin si Mama. Boss Santos, ikaw! Wala to. Nag-overwhelm lang ako. Low blood lang. Tara, puntahan natin si Mama. Rosita, uminom ka. Ipakita mo ang thermometer. At marahil dahil nag-alaga ka kay Bun. Salamat, Kuya Manuel. Kung wala ka, hindi ko talaga alam. Baka tingnan mo na si Angela. Baka kasi sita ka na naman niya. Wala yan. Bata pa si Angela. Malakas pa siya. Walang problema. Ganyan na kayo. Nagalandian pa siya. Walang pake sa'yo. Kayong dalawa, nabdurusa kayo. Iniisip pa ninyo silang dalawa. Taong mabait tulad mo, mag-isa sa mundo. Paano mabubuhay? Kuya Manuel, kung nandyan ka lang, hindi ako matatakot. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi na kita papahirapan. Ngayon, pipilitin ko si Maria at si Angela mag-sorry sa'yo. Boss Santos, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si tita. Ang kasalanan ko. Bakit hinayaan ko si tatay dalhin si nanay sa check? Kung mas maraming oras na nakasama ko si nanay mag-isa sa sasakyan, siguradong nangangailangan. Ang kasalanan ko. Angela! Huwag ganyan. Si nanay nasa loob ng OR. Hindi alam buhay o patay. Ang kasalanan ko. Kung makalabas lang, si nanay ng ligtas. Pagkakataong ito, titiyakin kong nasa tabi niya ako at hindi na siya iiwan. Angela. Umuwi ka pa? Alam mo ba si nanay ngayon? Manuel! Ginagawa mo? Umuwi ka rin pala? Alam mo ba ngayon, si nanay ay... Manuel! Ano yung ginawa mo? Sinampa mo ako? Deserve mo yan. Kailangan mong humingi ng paumanhin kay Rosita ngayon. Hihingi ako ng paumanhin kay Rosita. Tama! Alam mo ba, dahil sa iyong pagrereklamo si Rosita ay napakahirapan? Kung hindi dahil sa'yo, paano mapapahamak si Rosita? Pinapakita mo pa ang galing mo. Dapat mo bang humingi ng paumanhin sa kanya? Hihingi ako ng paumanhin sa kanya? Wala siyang ginawang masama. Hihingi ako ng paumanhin sa... Dapat pa siyang lumuhod kay nanay? Kuya Manuel, huwag kang magalit. Kung ayaw mag-sorry ni Angela, ayos lang. Okay lang kahit masaktan ako at si Bonso. Narinig mo ba, Angela? Hanggang ngayon, si Rosita pa rin ang nagdedepensa sa'yo. Bakit ako naghahanap ng isang makasariling anak tulad mo? Humingi ka ng paumanhin. Ako makasarili? Sa tingin ko, nilunod ka ng babaeng yan at hindi mo nakikita ang totoo. Kung may mangyari kay nanay, hindi ko kayo titigilan, mga walang hiya. Huwag mong gamitin si nanay. Siya'y malusob pa. Bakit mo sasalitaan si nanay? Ikaw ang hindi makausap. Ikaw ang hindi makatuwiran. Ganyan mo itrato si Boss Santos? Magsisisi ka nito. Nagsisisi na'y pinanganak siya. Ang pinakamalaking pagkakamali ko. Binasag mo pa ang sasakyan ni Tita Rosita. Pinaiyak mo pa siya. Walang paghingi ng tawad. At nandito ka pa, nagmamalaki. Kuya Manuel, huwag kang magalit. Kung ayaw mag-sorry ni Angela, ayos lang. Okay lang na kami ni Bonso ay magtiis. Hindi pwede. Kailangan kong ipaglaban ang iyong karapatan. Nandito ako. Magtiwala ka. Hindi ka magdurusa. Wow, Manuel. Ang lambing mo talaga sa kanya? Angela, huwag kang magpanggap dito. Mag-sorry ka na sa kanya o hindi kita mapapatawad. Ang yabang mo sa iyong pagkukunwari. Gusto ko na makalimutan kung sino ang asawa mo at anak mo. Angela, mali ka sa relasyon namin ng tatay mo. Kami... Ano ang relasyon ninyo? Ikaw lang ang nakakaalam. Angela, okay lang na apihin kami. Pero, paano mo ako tawaging kabit? Mag-isa akong nag-alaga ng malinis na buhay. Bakit sa iyong bibig ay naging kabit na nang-aakit? Malinis? Wala kang pinag-aralan. Ang salitang malinis, hindi ginagamit ng ganyan.
Walang kwenta ang sinasabi mo! Siya ang sinigawan ko. Hindi ikaw, Bilang ama, hindi ka marunong rumespeto. Bilang asawa, ay hindi ka marunong maging tapat. Magaling kang magsalita, pero walang ginagawa. Ngayon, ayaw mo na asawa mo at sariling anak mo. Ang iniisip mo lang ay maging lolo ng anak ng kabit. Hayop ka ba? Kayong dalawa. Angela, ano ibig mong sabihin? Nagkita lang kami ni Rosita. Nilalit mo na ako. May hiya ka ba? Ikaw ang walang hiya. Pinabayaan mo asawa mo maghintay sa labas. Pinapagalitan mo pa anak mo. Para sa kabit mo, hindi ko pa nakita ang ganyan katanga na ama. Ikaw lang naman assistant. Ito ay pamilyang Santos. Anong karapatan mo? Alam mo rin na, Pamilya Santos. Bakit ka nakikialam? Gusto mo bang maging kabit at pumasok sa bahay? Ikaw... Huwag na, Kuya Manuel. Dapat hindi kita pinasama. Magpaliwanag ka kay Angela. Huwag kayong mag-away para hindi masira ang relasyon nyo. Anong ipapaliwanag? Alam ko lahat ng totoo. Umalis kayo ngayon din. Huwag kayong magpakita dito. Angela, huwag kang sumobra! Binasag mo sasakyan ni Tita Rosita. Hindi ka pa niya sinisisi. Nagmumura ka pa dito. Binasag ko sasakyan niya, babayaran ko. Pero kung mamatay si Mama, babayaran niya ba? Kaya niya bang bayaran? May sakit ka sa ulo. Grabe ang sakit mo. Rosita, tayo na. Manuel, kung may konsensya ka pa, tumayo ka dito. Hintayin si Mama lumabas. Lumabas? Si Maria ba? Lumabas? Baka si Maria. Kayo ba ang pamilya ng kwarto 16? Bakit naiwan ang bata mag-isa? Sumisigaw siya na gusto niya makita ang lolo at lola. Kuya Manuel, tara, tingnan natin. Okay. Angela, may sakit si Bunso. Huwag kang magdagdag ng gulo. Hatid mo na si Ina. Doktor, kumusta na si Ina? Paumanhin, ginawa na namin ang lahat. Huli na ang pasyente. Doktor, subukan niyo pa po. Magiging maayos si Ina. Tama po, di ba? Ginawa na namin ang lahat. Huli na ang pasyente. Mainit sa loob ng sasakyan. May sakit din ang pasyente. Condolence. Hindi pwede. Kanina pa lang si Ina ay maayos pa. Paano biglang nawala? Pakiusap. Magiging maayos si Ina. Tama, di ba? Nagbibiro lang kayo. Tama, di ba? Maghanda na kayo. Hindi pwede. Kanina pa lang ay maayos pa si Ina. Paano biglang nawala? Ina! Pakita niyo po si Ina! Pakita niyo po si Ina! 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 Huwag kang magpanik. Ina! Kuya Manuel, ayos ka lang? Anong boses yan? Bakit pamilyar? Boss Santos! Dokta! Dokta! Kuya Manuel, ayos ka lang? Sino to? Bakit pamilyar? Lola, masakit yan ko. Bunso, ayos ka lang? Bakit biglang sumakitin mo? Ang liit pa ni Bunso, pero dinaranas niya to. Sisihin si Angela yan. Kung hindi siya nagwala, hindi magiging ganito ang sitwasyon. Rosita, pasensya ka na. Wala yan, Kuya Manuel. Huwag kang mag-away kay Angela dahil sa amin. Sa totoo lang, sanay na kami ni Bunso. Ikaw ang ama. Natural na sa anak ka. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataon to, papatulugin ko si Angela mag-sorry. Hindi kita hahayaan masaktan. Kuya Manuel, kung nandito ka lang, hindi ako malungkot. Lang naman, sayang yung sasakyan ng asawa ko. Yun lang ang naiwan niya para maalala siya. Huwag kang mag-alala. Pupuntahan ko si Angela para mag-sorry sa inyo. Nakakaawa naman. Biglang nawala. Walang asawa hanggang sa huli. Ano ba yung asawa? Maring si Maria. Sinong namatay? Anong pangalan niya? Sinong namatay sabi niyo? Anong pangalan niya? Yung pasyente na... Kuya Manuel, hindi maganda ang pakiramdam ni Bunso.
Tingnan mo, ito ang tunay na pamilya. Masiglang makita ang mahal. Hindi tulad ng pasyente. Hanggang sa huli, di nakita ang asawa. Ang kasama lang, sekretarya. Ang anak, nalugmok sa luha. Walang hiya talaga. Pinangkait niyang may sakit na asawa nilok sa sasakyan, nilantad sa araw. Walang responsibilidad. Nilantad sa araw. Sinira ko sa sasakyan niya. Masasuli ko. Ngunit ang buhay ni Mama kung mawala, masasuli niya ba? Kaya niya bang bayaran? Manuel, alam mo ba ang temperatura kaninang hapon? Pinabayaan mo si Mama mag-isa sa sasakyan. Alam mo ba ang kalagayan ni Mama? Ganyan ba ang asawa? Si Mama sandali lang sa sasakyan, ano naman? Tingnan mo mga babae. Walang katulad ni Mama na arte. Si Maria may nangyari. Hindi pwede. Kailangan kong umuwi. Kuya Manuel, bilisan mo! Hoy, Rosita. Agad mong tawagin ng doktor. Walang kwenta ako dito. Saka, nag-aalala ko kay Maria. Pupuntahan ko muna siya, ha? Ina! Angela, finally, gising ka na? Ina! Angela, pinaghirapan ko itong ipagdasal para sa'yo. Ang pabaya mo talaga. Bakit mo pinagbasag? Ang pabaya ko talaga. Ang Ina, huwag mo akong sisihin. Pwede ba? Paano kita sisihin? Walang utak. Salamat. Nandito pa si Ina. Hindi na kita iiwan. Paano kita iiwan? Anong nangyari sa iyo? Nagising ako. Sa panaginip. Nawala ka. Buti panaginip lang. Nandito ka pa. Walang problema, anak. Sa susunod na buhay, magiging ina mo pa rin. Aalagaan kita. Magkasama tayo habang buhay. Ina, ano sinasabi mo? Ngayon pala pwede mo akong alagaan. Magkasama tayo lagi. Angela, huli na. Mainit, Ina. Sakit, Ina. Hindi ako makahinga. Ako, alagaan mo ang sarili. Huwag kalimutan kumain. Ina! Ina, saan ka pupunta? Ina! 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 Boss Santos, sinabi ng doktor na mahina ka pa. Kailangan mo magpahinga. Hindi ako kailangan magpahinga. Gusto ko lang hanapin ang nanay ko. Nandito pa si nanay. Matatakot siya. Angela. Tita Maria. Siya... Anong nangyari sa kanya? Alam ko na. Okay na si nanay. Tama, di ba? Sabi ko na nga. Paano naman namatay si nanay? Angela. Tita Marie. Wala na si Tita Marie. Nagsisinungaling ka, di ba? Okay lang si nanay. Katatapos lang niyang umupo at kausapin ako. Paano naman mangyari kay nanay? ka, di ba? Nanay! Magising ka. Uwing ko si nanay. Uwing ko si nanay. Nasa likod na kurtina si tita. Tingnan mo mismo. Ngayon, pa siya sa huling pagkakataon. Angela. Angela, nasaan ang nanay mo? Karawan ng nanay mo. Nagbantay ako kay Bunso at Rosita. Galit tayo sa akin. Ganyan ba? Babayaran ko kayo. Huwag ka muna magalit. Hayaan mo akong makita ang nanay mo. Pwede ba? Naalala mo pa si Mama? Akala ko sa puso mo, Rosita lang at ang kanyang mahal na apo. Walang katotohanan yan. Ako at si Rosita, mga kaibigan lang. Huwag mo na kaming pagdudahan. Ako ang nagkakamali. Okay, umalis ka na at alagaan sila. Ikaw, ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Agad mo na ipatawag si Mama. Ako mismo magsosorry. Pwede ba? Wala nang kailangan. Si Mama ngayon, hindi na kailangan ng sorry mo. Hindi na niya maririnig. Angela, huwag kang padalos-dalos. Totoo ang gusto kong makita si Maria. Hayaan mo akong makita siya. May sasabihin ako. Ngayon ka lang nag-alala?
Nung ikinulong mo si Mama sa loob ng sasakyan, bakit hindi ka nag-alala? Ang dami kong tawag, bakit hindi ka nag-alala? Bakit ngayon ka lang nagmamadali? Angela, totoo gusto ko makita si Maria. Hayaan mo ako makita siya. Sabi ng doktor, malubha ang sitwasyon ni Bunso. Walang pag-asa. Kailangan niyan magpa-liver transplant. Si Mama at Bunso ay nag-match. Gusto kong si Mama magbigay ng liver kay Bunso. Pwede ba? Doktor, palaging mong iligtas ang aking apo. Kung may mangyari sa aking apo, hindi na ako mabubuhay. Rosita, wag ka magpanik, doktor. Okay pa ang aking apo kanina. Bakit biglang... Ang resulta ng test nandito na. Ubo lang dati, pero ngayon nalaman may acute liver failure. Kailangan na niya magpa-transplant. Rosita. Ginong Santos, ang dugo ng asawa mo ay tugma sa bata. Kung siya ay pumayag mag-donate ng atay, may malaking pag-asa na mabubuhay ang bata. Pakiayos, Kuya Manuel. Iligtas si Bunso, pakiayos. Okay, pupuntahan ko si Maria. Hindi niya pababayaan si Bunso. Angela yung ina lang ang makaliligtas kay Bunso, Paki. Ayos, hayaan mo akong makita ang yung ina. Kung pumayag ang yung ina magpa-transplant kay Bunso, ako'y nangangako sa loob ng 24 oras sa bawat segundo. Ako'y nasa tabi ng yung ina. Okay ba? Manuel Santos, ulitin mo ang sinabi mo. Sabi ng doktor, malubha ang sitwasyon ni Bunso. Gusto kong ipatransplant ang atay ni Maria kay Bunso. Kaya ang pagdala mo kay Maria sa hospital, ay peke gusto mo lang kuhanin ang buhay niya? Gagamitin mo buhay ng asawa para iligtas ang apo ng kabit mo? Nakakaawa si Bunso. Ang kalagayan niya ay malubha. Kung hindi magbigay ng atay si Maria, siguradong mawawala siya. Angela, pwede ba? Huwag masyado makasarili. Tsaka, ginawa ko naman, ipa-check up si Maria. Huwag kang masyado masama at ituring akong masamang tao. Ako makasarili. Okay. Ikaw mabait. Ikaw mabuti. Gamitin mo buhay ng asawa para iligtas ang apo ng kabit mo. Natanong ko na, doktor. Ang partial liver transplant sa buhay ni Maria, walang epekto. Angela, huwag na natin paggawayan. Buhay na kataya. Ano pa ang mas mahalaga kaysa sa buhay? Kahit pa bata ka, hindi dapat kang mag-astang bata. Tama. Kay Maria walang epekto. Ngunit hindi ako pumapayag. Angela, basta pumayag ka na mag-donate si Maria. Kahit ano gawin at sabihin mo, ay tatanggapin ko. Isang buhay na batang nakataya, hindi natin pwedeng pabayaan. Manuel, tao ka pa. Angela, tatay mo pa rin ako. Nagmamakaawa na ako. Huwag kang masyadong lumampas. Nilayuan mo asawa mo, para sa kabit mo, at sa kanyang apo gusto mo paatay. Ni Maria, para iligtas ang buhay ng apo ng kabit Manuel, walang hiya ka. Manuel Santos, tao ka pa ba? Ano to ginagawa nyo? Paano ka nakahawak sa tatay mo? Manuel Santos, kung may konsensya ka pa, umalis ka na ngayon mismo. Huwag ninyong abalahin si Boss Santos at ang kanyang ina. Amin lang to away. Ikaw, sino ka? Anong karapatan mo na maging asawa at maging ama? Kung may konsensya ka pa, humingi ka ng paumanhin kay Boss Santos ngayon mismo. Alam mo ba na si Tita? Sapat ka! Kung abalahin si Mama, umalis kayong lahat! Huwag din yung abalahin si Mama! Angela, alam kong ayaw mo sa akin. Ngunit si Bunso ay inosente. Sabi ng doktor, kung hindi pa siya mapatransplant, mamamatay siya. Si Bunso ay bata pa. Pakisuyo, tulungan niyo siya. Hindi niya kakayanin. Nung ikinulong niyo si Mama sa sasakyan, nasa isipan niyo kung paano siya mabubuhay. Angela, tapos na ba? Diba, tapos na. Ang pangyayaring to. Tsaka, hindi naman nasaktan si Mama. Bakit di pa din binabanggit? Hanggang kailan to? Hindi pa tapos? Gusto niya mag-donate si Mama? Walang ganon! Walang puso kang bata! Walang awa ka! Bakit? Gusto mo akong suntukin? Ano masama kung suntukin kita? May puso din ako. Bakit wala kang pakiramdam? Pinabayaan ko lang si Mama sa loob ng sasakyan. Gusto mong patayin si Bunso? Walang awa ka! Nasa ilalim lang ng araw. Sandali lang. Manuel! Ang sama ng loob mo! Sarili ko. Ang sarili ko. Angela! Bakit ka na naman nagwawala? Tama ka. Nagwawala ako. Manuel, last time ko na itatanong. Alam mo ba ngayon anong araw? Anong araw pa? May kinalaman ba ito sa pag-donate na latay? Last time ko na itatanong. Alam mo ba anong araw ngayon? Ngayon, ang karawan ni Ina. Alam mo pa. Si Rosita lang ang nasa puso mo. Sapat na. Walang relasyon kami ni Rosita. Busy lang ako ngayon. Sige na, ang kasalanan ko. Magbabayad ako kay Ina. Ano man ang sabihin ay susundin ko.
Alam mo pa ba ang ipinangako mo kay Ina? Pinangako ko, nasasamahan kayo sa kaarawan ni na Ina. Busy lang ako ngayon. Busy? Siyempre busy. Busy sa pag-date sa ex mo. Paano hindi maging busy? Angela, huwag kang maging pasaway. Sinabi ko na walang relasyon kami ni Rosita. Pinipilit mo pa rin. Okay. Hindi ko na ipipilit. Wala. Sa ina ko, nakarapat dapat. Angela, nagkakamali ka sa akin at sa tatay mo. Siya ka pa, kung meron talaga kami ng tatay mo, hindi sana ikakasal si Maria kay Kuya Manuel. Tama, di ba? Rosita! Walang hiya ka! Angela, kahit anong pagkakamali mo, sampal o sigaw, hindi ko ipapalag. Ngunit pakiusap, ligtasin mo ang apo ko. Angela, sinigurado ko sa doktor. Ang pagdonati ng atay sa katawan ni Maria, walang epekto. Mahalaga ang buhay ni Bunso. Huwag ka na magalit ha. Mahal ang buhay. Ang nagmamahal sapo niya. Nang si Mama nasa loob ng sasakyan, bakit hindi mo alam na mahal ang buhay? Nang tumawag ako para tanungin ang lokasyon ni Mama, bakit hindi mo alam na mahal ang buhay? Angela, pwede ba? Huwag ka na magwala. Angela, nawala ng asawa at anak ko. Hindi ko kayang mawala si Bunso. Pakiusap lang. Ligtasin mo siya. Gusto lang ninyo, tunay tamatay ni Mama. Kung ganon, bukas tanghali, 347 West Mabuhay Avenue. Sabihin mo kay Ma. Totoo? Angela? Ibig sabihin, pumayag ka? Kung sasangayo si Mama, sasangayon ako. Kasasabi ko lang na hindi ka ganyan magwala. Si Maria ay mabait. Nasangayon din siya. Nasa likod ba ng kurtina si Maria? Maria! Huwag ka na matampo sa akin. Maria. Huwag ka na magtampo sa akin. Maria! Wait. Bukas ng tamhali, 2:00 ng pwede. Kuya Manuel, sabihin mo na agad kay Bunso ang magandang balita. Sigurado akong matutuwa siya. Okay, Angela. Sabihin mo sa nanay mo, hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, sisiguraduhin ko na ipagdiriwang ang pinakamalaking kaarawan ng nanay mo. Huwag kang mag-alala. Wala nang pagkakataon ng nanay ko na magalit sa'yo. Wala nang pagkakataon. Ano ibig mong sabihin? Wala lang. Mutan. Bukas ng tanghali, 2:00. 347 West Mabuhay Avenue. Hintayin ka namin doon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kakalimutan. Kung pumayag ang nanay mo mag-donate, ipagdiriwang ko ang pinakamalaking kaarawan niya. Okay. Di mo kakalimutan ang sinabi mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Tatandaan ko. Ama. Huling pagkakataon ng nanay ko para sa'yo. Huwag mong ipadisappoint. Huwag kang mag-alala. Tatandaan ko. Bukas ng tanghali, pupunta ako. Ngunit Kuya Manuel, may check-up si Bunso bukas. Takot ako mag-isa. Gawin natin ito. Bukas, hintayin si Bunso matapos ang check-up. May oras pa naman. Boss Santos, ayos lang po kayo? Okay lang ako. O agad mong kontakin. 347 West Mabuhay. Si Mama. Sa ospital. Dito. Takot si Mama. Sa dilim. Opo. Kuya, Manuel, sabi mo si Ate Maria at Angela talagang papayag. Huwag kang mag-alala. Kung pumayag si Angela, tutulong talaga siya. Nakikita ko kayong tatlo. Talagang naiinggit ako. Nawala na sa akin ang asawa at anak ko. Kung na kayang mawala si Bunso. Huwag matakot. Sa pagkakataong ito, persuade ko si Maria. Kahit anong paraan, papao ko siya mag-donate. Totoong ba, Kuya Manuel? Siyempre, totoo. Ang mga pangako ko na hindi ko natupad. Lala, ako ang mag-aalaga kay Bunso para lumaki siyang malusog. Huwag kang mag-alala. Bakit? Bakit parang nawala ang... Para sa mga mahal sa buhay. Una. Pangalawa. Pangatlo.
Inay, kahapon ang iyong kaarawan, nakalimutan ko. Huwag mo akong sisihin, ha? Doktor, kumusta ang bata? Wala pang problema. Ngunit sa transplant, kailangan ninyong bilisan. Salamat, Doktor. Gustong-gusto mo ang matamis. Palagi kong sinasabi na masama ang matamis. Baka tumaas ang asukal. Palagi kitang pinipigilan. Ngayon, pwede ka na walang alalahanin at malugod na kainin. Matanda na kayo, pero mahal pa rin kayo sa isa't isa. Kahapon may isang babae na matay sa init. Walang nakita na asawa niya. Pinadala sa kabaong. Hanggang ngayon, hindi pa dumating. Ano? Kabaw? May ganyan pa na asawa? Tama, kahapon ko rin narinig ang dalawang nurse na pinag-uusapan ito. Ang taong ganyan masahol pa sa hayop. Oo nga. Ang galing ni Lolo. Pinakapaborito ko si Lolo. Si Bunso ding. Halika, yakapin ni Lolo. Halika, yakapin ni Lolo. Lolo Manuel, gusto ko sumakay ng kabayo. Okay, sumakay ka mamaya kay Lolo. Manuel? Bakit pamilyar ang pangalan? Boss Santos, malapit sa mag-12. Ang tauhan ng libingan nasa pwesto na. Gusto mo bang abisuhan ng iyong ama? Huwag na. Wala siyang pakialam sa huling sandali ni Inay. Nating abisuhan. Oh, ayaw din ni Inay makita ang pumatay sa kanya. Hindi ba yan ang asawa ng pasyente nung araw na yon? Akala ko ang asawa niya hindi lumalabas. Palibasa namatay asawa niya, nandito pa siya. Pinagsamahan ng asawa ng iba. Pinagsamahan ng apo ng iba. Ano sabi mo? Sino ang hindi lumabas? Wala lang. Wala na. Halika, hatid ka ni Lolo. Inay. Taon, ikaw ang nag-alaga sa akin. Hindi pa ako nakapagpasalamat at magsilbi sa'yo. Sa susunod na buhay, sana maging mag-ina pa rin tayo. Sa susunod na buhay, ikaw ang maging anak ko at ako ang maging ina mo. Halika, hatid ka ni Lolo. Hatid. Boss Santos, oras na. Inay. Hatid na! Hatid na. Hindi naman ako lumilipad. Losi talaga mo si Bunso. Kuya Manuel, ayos ka lang? May nararamdaman ako. Gusto kong puntahan si Maria at Angela. 12, kailangan kong pumunta. Kung hindi, hindi na nila ako mapapatawad. Kuya Manuel, gusto kong sumama sa iyo. Hindi siguro pwede. Kahapon, dahil sa akin nag-away kayo ni Angela, gusto ko ring pumunta humii kay Ate Maria para si Ate Maria magbigay ng atay kay Bunso. Sige, sumama ka. Patay na si Maria. Bakit si Manuel hanggang ngayon wala pa? Kaibigan ng anak ko nagtrabaho sa ospital. Narinig niya ang asawa ni Maria. Hindi man lang pumunta sa ospital para bisitahin siya. Todo. Ay, ang asawa niya patay na. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya dumanaw. Ay, walang puso. Mainit na araw, nilok niya ang ina ni Angela sa labas, sa sasakyan sa parking lot. Kung hindi lang ang ina ni Angela, ay buhay pa ngayon. Si Manuel Santos ay isang hayop! Sige, tara. Maaari bang itanong, ang huling apat na numero ba ay 0158? Po, Sansuotie, West Mabuhay Avenue. Pupunta po kayo sa krematoryo. May importanteng lakad po ba? Ano da? Krematoryo? Ano daw? Babaong.
Araw-araw, nagdadrive ako dito sa lungsod ng dagat. Sanay na ako dito. Doon lang meron isang kabaong. Pupuntahan niyo po, sino po? Paano nangyari to? Hindi ba sabi ni Angela makipagkita kay Maria? Kuya Manuel, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Si Ate Maria kahapon pa ay maayos. Walang mangyayari. Subukan niyo na lang. Tawagan muna siya. Oh. Bakit walang sumasagot? Baka ito ang ganti niya sa hindi mo pagsagot? Kay Angela ngayon? Hindi naman siguro. Sabi ni Angela, punta ako sa kanya, 12. Ilang minuto lang akong late. Bakit ganito si Angela? Baka lang, may maling pagkakaintindi. Upo lang po kayo. Malapit na po tayo. Kuya Manuel. May maling pagkakaintindi lang. Walang tao. Kuya Manuel, siguro dahil dati binigyan mo si Angela ng maling address, kaya ngayon binigyan ka din niya ng maling address. Niloloko ka lang niya. Si Angela ay napakawalang hiya. Ginamit pa niya ang pag-aalala ko para takutin ako. Kahit na yon, pilitin niya ako. Hindi na ako pupunta. Kamag-anak po ba ng namatay? Kayo ang pamilya ng namatay? Anong pamilya ng namatay? Malas! Rosita, tayo na. Hagan na kontahin ang pamilya. Baka si Angela hindi pa nakakalayo. Mahalada ito. Bakit nila nakalimutan? Ang pangalan ng pamilya? Si Angela. Naiwan niya ang larawan ng ina. Angela. Larawan? Hindi. Hindi yan. Joke lang yan. Joke lang yan. Si Angela lang yan. Hindi si Maria. Hindi yan si Maria. Ako ang may kasalanan. Ako ang may kasalanan. Agad mo nakausapin ang iyong ina. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Huwag na. Ang iyong tawad. Hindi na niya marinig. Tingnan mo, ito ang tunay na pamilya. Ganito kabilis makita ang mahal. Hindi tulad ng pasyente, walang huling tingin. Ang asawa niya, may isang assistant lang. Ang anak ay nahimatay. Walang puso! Pinabayaan niya ang may sakit na asawa na kulong sa sasakyan na matay sa init. Walang responsibilidad! Bawal ang hindi kilala hawakan ang larawan. Ako ang asawa niya. Ikaw ang asawa niya. Nung dinala siya dito, bakit hindi kita nakita? At nakakremate na siya, saan ka pumunta? Itago muna natin. Hintayin ang anak niya. Hindi ako tao. Hayop ako. Maria, ako ang pumatay sa'yo. Mahal, sino ang may-ari nito? Bakit hindi mo ginamit ang sasakyan mo? Sasakyan ng kaibigan ko. Maria, hintay ka lang dito. May kikitain akong importanteng kliyente. Pagbalik ko, dadalhin kita sa doktor. Hintayin kita. Okay? Mahal, birthday ko ngayon. Uuwi ka agad. May dinner tayo kasama si Angela. Okay, alam ko. Hindi ako tao. Hayop ako. Maria, ako ang may kasalanan. Kuya Manuel, aksidente lang yun. Nung ikinulong kita, gaano ka ba nasaktan? Kuya Manuel, aksidente lang yun. Hindi! Pupuntahan ko si Maria. Gusto kong makita siya. Kuya Manuel, ano mangyayari kay Bunso? Bunso, pasensya na, Apo. Kung hindi ka mabubuhay, ako mabubuhay.
Angela, sabihin mo hindi to totoo. Pinagsamahan ko si Rosita. Galit kayo ni Bunso. Nagloloko lang kayo, di ba? Walang pagkakataon mo ang kontrata. Hanapin mo na. Pasensya na. May kasalanan ng Andyan ba si Mama? Pahintulutan mo akong makita siya. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw lang ang hindi. Sinabi niya sa akin na ipagbigay ang atay ni Mama sa apo ni Rosita. Bang nasa ospital si Mama. Sinasabi nila pag namatay ang tao, pwede pa rin marinig ang pamilya. Si Mama noon nasa likod ng kurtina, naririnig niya ang pinakamamahal niya, nag-uutos sa kanya, magbigay ng organ sa apo ng iba. Ayaw pa ko! Ayaw pa ko! Pasensya na, Maria. Pasensya na. Narinig ko. Sa araw na kaarawan ni Mama. Magkakasama. Mag-dinner ng masaya. Paano kayang masaya si Mama? Nilok sa loob ng sasakyan. Habang pinapanood niya, kasama ang ibang babae. Tigilan mo na. Tigilan mo na. Sa huling tawag ni Mama, para humingi ng tulong, Naisip kaya ni Mama kung ang pinakamahal niya o si Rosita pa rin. Baka mas gusto niya ang apo ni Rosita. Dahil ba may sakit ako at pabigat lang? Madalas akong magulo. Kaya ayaw ako ni Manuel at ayaw niya ako. Kaya niya ako ninlok. Pag-yusap, tigilan mo na. Yeah. Hindi ka karapat-dapat. Angela, pakiusap. Ako at ang mama mo, matagal nang mag-asawa. Pakiusap. Hayaan mo ako makita si Maria. Hindi ka karapat-dapat. Tos, hindi ka karapat-dapat makita si Mama. Angela, puntahan ang puntod ni Maria para humingi ng tawad. Huwag mong gamitin ang maruming bibig. Naasawa ka. Sa loob ng 20 taon, alam mo kung paano mo itinuring si Mama. Ngayon ka lang mag-acting. Hindi na uso yan. Para sa'yo, si Mama ay sakripisyo. Gusto mo makita si Mama? Tingnan mo lang kung paano mo siya itinuring. Mahal, ngayon nakalis ka na ba? Uuwi ka ba? Mahal, mainit na yon. Uminom ng tubig. Ngat sa init. Mahal, ang galing na anak natin. Si Angela, napakatulad mo. Ang matalino. Mahal, nasa meeting ka pa ba? Pwede ka bang tumawag? Ang tatlong natin matagal nang di kumain. Bukas ang aking kaarawan. Magkakasama tayo kumain. Pwede ba? Maria, lahat aking kasalanan. Ako ang may sala. Hindi ko nagampanan ng tungkulin bilang asawa. Hindi ko nagampanan ng tungkulin bilang ama. Kulit, huwag mo ko istorbo. Ang inay ng telepono. Ang kulit talaga. Kung may problema ka, hanapin mo anak ko. Huwag mo ko istorbo. Maria, ako ang may sala. Ako ang pumatay. Hindi ko nagampanan ang awa. Palagi
Maria, walang problema. Nandito na. Nandito. Hindi na kita iiwan Hindi ka na mag-iisa. Palagi akong walang oras. Walang oras makipagkita. Nandito na ako. May nagpakamatay!